Pamilyar na tanawin sa Hospicio de San Jose ang lugar na ito kung saan iniiwan noon ang mga sanggol ng kanilang mga inang ayaw magpakilala. Pero matagal nang sarado ang butas na ito para hikayatin ang mga ina na lumantad para maayos na ihabilin sa ampunan ang kanilang mga anak. Ang mga batang surrendered ay daraan sa proseso ng regular adoption. So may process po, may counseling session po na ginagawa at may assessment talagang sinasagawa yung social worker kung eligible ba yung bata for adoption. Kapag foundling naman o walang record ng magulang, ipapanawagan pa ito sa radyo, TV at sa dyaryo. Kapag walang lumantad na magulang, tsaka palang ipoproseso ang bata para magkaroon naman ng foundling certificate. Dito sa local, ang mga kinukuha talaga nila, mga below 1-year-old. Kung gusto pa nga newborn, kaya lang bago nga ma-process ang documents o yung certification, maabot muna ng 6 months. Kaya walang makukuha ang 6 months and below. Ayon sa United Nations Children's Rights and Emergency Relief Organization, nasa 1.8 million ang bilang ng mga bata sa Pilipinas na inabandona na o kaya inapabayaan ng kanilang mga magulang dahil sa matinding kahirapan, kalamidad at giyera. Ilan sa kanila maaaring nasa mga bahay ampunan. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, mula 2009 hanggang sa unang 6 na buwan ng taong ito, umabot sa 5,274 ang batang nabigyan nila ng certification na pwede nang ipaampon. Mula sa bilang na ito, nasa 1,370 ang hindi pa ganap na naipapaampon sa bago nilang magulang. Walang datos ang DSWD kung ilang mga bata ang hindi pa nabibigyan ng certification declaring a child legally available for adoption. Kapag may certification na ang bata na pwede na itong ipaampon, sasailalim na ito sa matching o yung paghahanap ng angkop na magulang para dito. Ang gusto natin, ang isang bata, sana we want them to stay within the family. At kung wala pa rin sa pamilya, sana within the country, di ba? Bago natin siya padala sa ibang bansa. Ayon sa DSWD, umaabot ng may 2 buwan ang matching para sa local adoption. Kapag na-match na ang bata sa magulang, dadaan na sila sa korte para magpalabas ng bagong birth certificate para sa bata. Inaabot naman ito ng hindi bababa sa 1 taon, depende sa sitwasyon. The actual adoption itself is still a judicial process. Okay? So, matagal pa rin kasi nakikisabay ka, although we have designated family courts, para nakikipag-compete ka pa rin dun sa kalendaryo ng korte. So, does it take time? Yes, it takes time, unfortunately. Nakain na ba kayo? Si Attorney Eric Malyonga, ang founder ng Meritxell Children's World Foundation, idinadaing ang aniyay pahirapang proseso ng adoption. Ay nako, grabe. Yung paggawa ng social case study report, pabalik-balik galing DSWD NCR, babalik dito, babalik na naman sa DSWD NCR, bago umabot sa central office ng DSWD. Yung mga tinatawag na foundling certification, ang dami ng inabutan yon. Dumaan ka sa isang napakahabang proseso para lang malaman kung ano ba yung circumstances ng mga bata. Pagkatapos, yung mga dental evaluation, bone aging, bone density examination, ang dami-daming mga requirement bago patunayan na itong batang ito ay inabandon na. Dadaan ka pa sa tri-media publication. Okay. Meron pa? Ayon kay Attorney Malyonga, dahil sa mabagal na sistema ng local adoption, tumatagal ng ilang taon bago makahanap ng pamilya ang isang bata. We have children here who have been in this orphanage for 9 years and yet they have not yet been legally cleared for adoption purposes. Iba naman ang karanasan ng social worker ng Hospicio de San Jose. Pag mga bata pa silang napiplace sa amin, mabilis namin silang ma-process. So, within 2 years, mapiplace out na namin sila, either local or intercountry.
lalo kapag regular adoption. Sa Hospicio de San Jose, nasa 2 taong gulang lang si Mimi pero mangingibang bansa na kasama ang kanyang mga Amerikanong mommy at daddy. Halos 3 taon din daw silang pumila para makapagampo ng bata mula sa Pilipinas. Isang misa ang isinagawa na dinaluhan ng mga madre, social workers at maging ng mga kalaro ni Mimi. Nakatutuwa namang pagmasdan na tila palagay na ang loob ni Mimi sa kanyang mga magulang. Matapos ang misa, nagsimula na ang pamamaalam na nakaantig sa damdamin ng marami. Aalis na ang batang malambing na kinagiliwan ng lahat at walang katiyakan kung makikita pa nila itong muli. Matapos ang misa, ipinakita sa mga nagsidalo ang mga litrato ni Mimi mula nung siya'y sanggol pa lamang. Makikita rin sa larawan ang mga empleyado at volunteer ng Hospicio de San Jose na kumalinga sa kanya. Palibhasa'y musmus pa, kaya hindi pansin ni Mimi ang nangyayari sa paligid niya. Abala siya sa pagsusubo ng pasas sa kanyang mga magulang at kalaro. She has an innocent face and would sometimes just stay at the corner of the playroom, watch his favorite TV show, and wait for a playmate to come close and play with him. Continue being a good girl and sweet. Love your mommy and daddy as much as they love you. Ilan sa mga nanonood ang napaluha. Kasama na ako at pati na rin ang mga magulang ni Mimi. So I now entrust to you, our daughter, on behalf of the sisters and our lay partners who have cared for her, to be yours this day onwards. May you bring her back to Hospicio someday, this being her first cradle of hope. Good luck and congratulations. Our prayers accompany you as you start a new journey. Dama ko ang pagmamahal nila para kay Mimi. At palagay ko, naramdaman din ito ng kanyang bagong mommy at daddy. We are so thankful of the generosity of Hospicio. The people are great. Everything is exceeded what we've expected. Thank you. Kahanga-hanga ang mga taong nagbubukas ng kanilang puso para gawing bahagi ng kanilang pamilya ang isang taong hindi nila kadugo. When you saw the picture of When we this saw- baby for the first time? Instantly excited. It was like our daughter. We've already received it, our daughter. We knew who she was, and it was really beautiful. Mula nang maaprubahan ng Inter-Country Adoption Board ang pag-aampon kay Mimi, araw-araw nang ipinapakita sa bata ang larawan ng kanyang magiging pamilya. Kaya kahit ikalawang araw pa lang ito ng kanilang aktwal na pagkikita, parang kilalang-kilala na sila ng bata. You can't describe the feeling. It's instantly your child. You have all the feelings you have from all of your other children, and even though you've just met her for the first time. It's wonderful. Pero hindi lahat ay pinapalad tulad ni Mimi. Dahil marami rin ang hindi na makakatagpo ng pamilyang maituturing nilang kanila. Hindi natin maipagkakaila na meron talagang naipagkait sa kanila. Whether sila ay naging biktima ng proseso, whether sila ay naging biktima ng mga social worker na hindi talaga nakapag-alaga sa kanila, yung mga child caring agency, naging remiss sa duties nila, or naging malas lang sila talaga kasi nga naipit sila ng sistema. Pero siguro, kung meron mang naipagkait sa kanila at nagkaroon ng injustice, diba?
We hope that malampasan nila. Siguro sasabihin nila, madaling sabihin na, di ba, yung move on. But I think there's really no choice but to accept it. Malaking tulong kung mapapabilis pa ang sistema ng adoption sa ating bansa nang hindi sinasakripisyo ang proteksyon sa mga bata laban sa may mga balak na masama. Malaking tulong din kung bubuksan natin ang ating mga puso sa kanila para hindi na sila kailanman mag-iisa. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.